Noong 2020, tinanggap ko ang gawain ng makapangyarihang Diyos ng mga huling araw. Hindi nagtagal, sinimulan ng asawa kong pigilan ako sa pananampalataya sa Diyos. Pinuna niya ako dahil sa sobrang oras na inilalaan ko sa pagdalo sa mga pagtitipon at pinilit niya akong mamili sa pagitan niya at ng aking pananalig. Talagang nabahala ako rito. Ayaw kong iwan siya dahil naniniwala ako na hindi dapat makipagdiborsyo ang isang mabuting babae sa kanyang asawa. Pero ayaw ko ring isuko ang pananalig ko. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga salita ng makapangyarihang Diyos, naunawaan ko ang maraming katotohanan na hindi ko naunawaan noon. At natiyak ko na ang makapangyarihang Diyos ay ang nagbalik na Panginoong Hesus. Kaya sinabi ko sa sarili ko na ano man ang mangyari, pipiliin kong manampalataya sa Diyos. Kung hindi ako mananampalataya sa Diyos, habang buhay akong mamumuhay sa pasakit at hindi ko kailanman matatakasan ang kasalanan at makakamtan ang bagong buhay. Amen. Amen. Noong Mayo 2022, nagplano ang iglesia na magsagawa ng halalan sa katapusan ng buwan. Nang malaman ko na gaganapin ang halalan sa gabi, nadismaya ako. Bakit? Dahil nasa bahay ang asawa ko tuwing gabi, gagawin niya ang lahat para pigilan akong dumalo sa pagtitipon at hindi ako makakalahok sa halalan. Nagbabala na siya sa akin na huwag nang dumalo sa mga pagtitipon. Sinabi niya na kung magpapatuloy ako, sasaktan niya ako o di kaya ay ididiborsyo ako. Isang araw, iginiit ng asawa ko na bumalik ako sa dati naming simbahan kasama siya para manampalataya sa Panginoon. Sinabi niya na ito raw ang responsibilidad ko bilang isang asawa at na kung hindi ako pupunta, iiwan niya ako. Pagkatapos sabihin ito, nagsimula nang matulog sa ibang kwarto ang asawa ko. Medyo nabagabag ako at naisip ko na asawa niya ako at dapat ko siyang sundin. Ito ang responsibilidad ko. Bukod pa rito, siya ang ulo ng tahanan at palagi siyang nagsusumika para alagaan kami. Kung talagang aalis siya ng bahay balang araw, kakayanin ko kaya ito? Nagdasal ako sa Diyos para humingi ng lakas. Naalala ko ang isang linya mula sa mga salita ng Panginoong Hesus. Sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon? Naunawaan ko na kung nais kong mapalugod ang Diyos, hindi ko maaaring palugurin ang aking asawa. Nais ng asawa ko na magpunta ako sa dati naming simbahan para manampalataya sa Diyos. Pero ang Diyos ay gumagawa na ngayon ng bagong gawain at hindi na siya nagsasagawa sa simbahang iyon. Sa simbahang iyon, nakaramdam ako ng labis na kahungkagan. Walang laman ang mga sermon ng pastor. Ang tanging hinihiling niya sa mga mananampalataya ay maging mabuti at maunawain. Pero sa mga salita ng makapangyarihang Diyos, naunawaan ko ang mga bagay tulad ng kahulugan ng tunay na pananalig, kung paano lumapit sa Diyos, at kung paano iwaksi ang kasalanan at marami pang iba. Ang mga bagong salita ng Diyos ay naglalaman ng lahat ng katotohanan para sa pagliligtas sa sangkatauhan. Ang mga salitang ito ay nagbigay sa akin ng malaking panustos. Isang bagay na hindi ko kailanman makukuha sa dati naming simbahan. Ayaw ko nang bumalik sa relihiyon. Tunay nga, bilang isang asawa, dapat kong tuparin ang mga responsibilidad ko tulad ng pamamahala sa mga gawaing bahay at pag-aasikaso sa pang-araw-araw na pamumuhay ng aking asawa at mga anak. Ginagawa ko ang mga bagay na ito sa abot ng aking makakaya. Pagdating naman sa pananalig ko, hindi ako dapat kontrolin ng asawa ko.
kailangan kong manindigan sa bagay na ito. Hinihiling sa atin ng Diyos na magpasakop sa Kanya, hindi sa sino mang tao. Kung nananampalataya ako sa Diyos, pero bulag na sumusunod sa mga kahilingan ng tao, kung gayon, ay nagpapasakop ako kay Satanas. Ang pagpapalugod sa asawa ko ay hindi ko obligasyon. Ang pinakamahalagang obligasyon ko ay tugunan ang mga layunin ng Diyos. Nagpasya ako sa sarili ko na ipagpapatuloy kong pag-aaral ng mga salita ng makapangyarihang Diyos at hindi susundin ang asawa ko. Biyernes ng gabi ang halalan. Dahil wala sa kwarto ang asawa ko, payapa akong nakadalo sa pagtitipon. Tunay na kamangha-mangha ang mga pamamatnugot at pagsasaayos ng Diyos. Tama iyan. Doon ko lang naunawaan na ang paglipat ng kwarto ng asawa ko ay may kinalaman sa kataas-taasang kapangyarihan at mga pagsasaayos ng Diyos. Dahil sa ganitong paraan, nakadalo ako sa halalan ng may kapayapaan sa isip nang walang istorbo. Pagkatapos ng halalan, napili ako bilang isang miyembro ng grupo ng mga tagapagpasya na responsable sa gawain ng 2 iglesia. Pero inusig pa rin ako ng asawa ko. Madalas niya akong inaabuso sa salita. Tinanong niya ako, "Sino ba ang ulo ng tahanan? Ikaw o ako?" Sinabi ko, "Tunay ngang ikaw ang ulo ng tahanan. Pero ang Diyos ang Panginoon ng aking pananalig at buhay." Nagtaas ng boses ang asawa ko at sinabing, "Kung ganoon, ikaw o ako ang aalis. Kailangan mong pumili sa 2. Sumagot ako, "Kung gusto mong umalis, maaari kang umalis. Kung gusto mo akong umalis, aalis ako. Pero hindi ko kailanman isusuko ang pananampalataya ko sa Diyos at ang paghahangad ko ng katotohanan." Anong naging reaksyon ng asawa mo? Galit na galit siya. Pero hindi niya binitawan ang usapin. At sa halip, binago niya ang kanyang pamamaraan at sinabi sa akin, "Kung isusuko mo ang pananalig mo, maaari tayong mamuhay ng matatag at masaya. Maibibigay ko ang kahit anong gusto mo. Ikukuha kita ng magandang sasakyan, bahay, o maaari tayong magbakasyon. Sabihin mo lang." Sinusubukan ka niyang tuksuhin para ipagkanulo mo ang Diyos. Tama iyan. Malinaw kong napagtanto na ang lahat ng ito ay mga tukso mula kay Satanas. Naalala ko kung paano isinalaysay sa Biblia ang pagtukso ni Satanas sa Panginoong Hesus. Sinabi nito na kung luluhod at sasamba rito ang Panginoong Hesus, ibibigay nito sa Panginoong Hesus ang lahat ng karangyaan at kayamanan ng mundong ito. Pero sumagot ang Panginoong Hesus, "Humayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sa Panginoon mong Diyos ay dapat sumamba ka, at siya lamang ang iyong dapat paglingkuran." Ang mga salita ng Panginoong Hesus ay nagbigay sa akin ng lakas at tapang. Tinanggihan ko ang lahat ng alok sa akin ng asawa ko at ipinagpatuloy ko ang pagdalo sa mga pagtitipon at pagbabasa ng mga salita ng makapangyarihang Diyos. Dahil ang mga kasiyahan ng laman ay hindi makakapagbigay sa akin ng buhay. Isang Sabado ng gabi, habang dumadalo ako sa isang pagtitipon, sinabi sa akin ng asawa ko, "Simula bukas, aalis ako ng bahay at hindi na babalik. Maaari ka ng ganap na maging malayang gawin ang anumang nais mo. Hindi na ako ang responsable sa iyo at hindi na ako ang asawa mo. Tungkol naman sa mga bata, mag-isip ka ng paraan kung paano mo mababayaran ang mga gastusin sa medisina at ang mga bayarin sa paaralan.
Nang marinig ko ito, tumulo ang mga luha sa mukha ko. At nakaramdam ako ng matinding kirot sa aking dibdib. Tinanong ko ang sarili ko, kung talagang aalis siya, ano ang gagawin ko? Wala akong trabaho. Kaya paano ko aalagaan ang mga bata? Paano ko babayaran ang kanilang mga bayarin sa paaralan at mga pang-araw-araw na gastusin? May sakit sa dugo ang mga bata at nangangailangan ng wastong nutrisyon at pangangalaga. Kaya, kung walang pera para bumili ng pagkain o madala sila sa ospital para sa gamutan, maaari silang mamatay dahil sa kanilang kondisyon sa dugo. Dapat ko bang itigil ang paggawa ng aking tungkulin? Kung hindi ko gagampanan ng aking tungkulin, hindi ako magkakaroon ng mga ganitong paghihirap. Ni hindi kami magkakaroon ng maraming pagtatalo ng aking asawa. Kung dadalo lang ako sa mga pagtitipon at hindi gagampanan ang tungkulin ko, bubuti ba ang kanyang saloobin? Naging mahina ang puso mo. Paano mo naman nalutas ang kalagayang ito? Kalaunan, nakipagbahaginan sa akin ang mga kapatid at naunawaan ko na ito ay isang espiritual na labanan. Dahil nais kong sundan ang Diyos, susubukan ni Satanas na gumamit ng iba't ibang paraan para hadlangan ako. Kailangan kong hanapin ang layunin ng Diyos. Ipinagkaloob sa akin ng Diyos ang tungkuling ito para makamtan ko ang higit pang katotohanan. Hindi ko ito maaaring isuko at kailangan kong ipagpatuloy ang paggawa sa tungkulin ko. Amen. Naalala ko na noong nakaraang pagtitipon, nagbahaginan kami ng mga salita ng Diyos tungkol sa kanyang kataas-taasang kapangyarihan sa kapalaran ng tao. Nag-search ako gamit ang keyword na kapalaran at nakinig sa himnong ito. Walang makaiimpluwensya sa kapalaran ng tao maliban sa itinadhana ng lumikha. Walang sino man ang makakakontrol sa uri ng magiging kinabukasan ng isang tao. Ito ay matagal nang naitakda at kahit pa ang sariling mga magulang ay hindi mababago ang kapalaran ng isang tao. Kaugnay naman sa kapalaran, kanya-kanya ang bawat isa at bawat isa ay may sariling kapalaran. Kaya, walang magulang ang makahahadlang sa kapalaran sa buhay ng isang tao ni kaunti o makauudyok sa kanya kahit kaunti pagdating sa papel na ginagampanan niya sa buhay. Sa pinakaunang linya pa lang, labis na akong naantig. Naunawaan ko na ang mga bagay na ito na nangyayari sa akin ay hindi aksidente at na ang lahat ng ito ay isinaayos ng Diyos at naglalaman ng kanyang layunin. Nag-alala ako sa lahat ng bagay dahil wala akong pananalig sa Diyos. Maaari kong ipagkatiwala ang mga bagay na ito sa mga kamay ng Diyos dahil ang Diyos ang may kataas-taasang kapangyarihan sa kapalaran ng sangkatauhan. Sabi ng Diyos, kahit pa ang sariling mga magulang ay hindi mababago ang kapalaran ng isang tao. Ang linyang ito ang nagpaunawa sa akin na ang may kataas-taasang kapangyarihan sa kapalaran ng aking mga anak ay hindi ako, kundi ang Diyos. Hindi ako dapat mag-alala kung ano ang kakainin at iinumin namin. Kung magkakasakit ang mga bata at kung magbibigay ng pera ang asawa ko para sa gamutan, kung mangyari man ito, ang lahat ng ito ay nasa ilalim ng kataas-taasang kapangyarihan at mga pagsasaayos ng Diyos at kailangan kong magpasakop sa Diyos. Sinabi ng Panginoong Hesus,
Masdan ninyo ang mga ibon sa himpapawid, sapagkat ang mga ito'y hindi naghahasik, ni umaani, ni nagtitipon man sa mga kamalig. Ngunit ang mga ito'y pinakakain ng inyong Ama sa langit. Hindi ba lalong higit ang halaga ninyo kaysa sa mga ito? Kinailangan kong magkaroon ng tunay na pananalig sa Diyos at harapin ang lahat ng sitwasyon sa aking pang-araw-araw na buhay nang may saloobin ng pagpapasakop. Pagkatapos niyon, nagpatuloy ako sa paghahanap ng mga salita ng makapangyarihang Diyos. Natagpuan ko ang siping ito ng mga salita ng makapangyarihang Diyos. Sabi ng makapangyarihang Diyos, sa lahat ng pakikibaka sa pagitan ng positibo at negatibo, ng itim at puti, sa pagitan ng pamilya at ng Diyos, ng mga anak at ng Diyos, ng pagkakasundo at pagkakawatak, ng kayamanan at kahirapan, ng katayuan at pagiging ordinaryo, ng masuportahan at ng maitakwil, at iba pa. Tiyak na hindi kayo mangmang sa mga ginawa ninyong desisyon. Sa pagitan ng nagkakasundong pamilya at ng watak-watak na pamilya, pinili ninyo ang una at ginawa ninyo iyon ng walang pag-aatubili. Sa pagitan ng kayamanan at ng tungkulin, muli ninyong pinili ang una at ayaw pa nga ninyong magbago ng isip. Sa pagitan ng luho at ng kahirapan, pinili ninyo ang una. Sa pagpili sa pagitan ng inyong mga anak at asawa at sa akin, pinili ninyo ang una. At sa pagitan ng kuro-kuro at ng katotohanan, pinili pa rin ninyo ang una. Nahaharap sa lahat ng klase ng inyong masasamang gawa, talagang nawala na ako ng tiwala sa inyo. Talagang manghang-mangha ako. Hindi inaasahan na ang inyong puso ay walang kakayahan na maging malambot. Nang basahin ko ang siping ito, naramdaman ko na para bang nakatayo sa harap ko ang Diyos na nagtatanong sa akin, nais mo bang mapalugod ang iyong laman, ang iyong pamilya, at ang iyong mga anak? O nais mo bang makamtan ang higit pang katotohanan? Nagsimula akong magnilay nang ang buhay pamilya ko ay sumalungat sa pananalig ko. Nayanig ang aking pananalig. Habang hinaharap ang mga pambabatikos ng asawa ko, naramdaman ko na inuusig ako ng asawa ko dahil ginagampanan ko ang aking tungkulin. At na kung hindi ko ginagampanan ng aking tungkulin, wala sanang ganoon karaming paghihirap o pagtatalo. Pero, makakatulong ba sa akin na maunawaan ang mas maraming katotohanan kung dadalo lang ako sa mga pagtitipon? Masyadong limitado ang mga katotohanang maaaring maunawaan sa paraang iyon. Tama. Kung dadalo lang ako sa mga pagtitipon at hindi ko gagampanan ang aking tungkulin, hindi ko mararanasan ang gawain ng Diyos. Hindi ko tunay na makikilala ang sarili kong tiwaling disposisyon. At tiyak na hindi ako makakapasok sa katotohanang realidad. Sinabi ko sa sarili ko, ano man ang mangyari, hindi ko maaaring isuko ang pananalig ko. Kailangan kong ipagpatuloy ang paggawa ng aking tungkulin ng masigasig. Hindi ko inasahan na magpapadala ang asawa ko ng kaunting pera para sa mga bata tuwing katapusan ng linggo. Babalik para bisitahin sila at pagkatapos
ay muling aalis. Sa ganitong paraan, natiyak din ang aking kabuhayan. Pero nagpatuloy ang pag-uusig mula sa asawa ko. Anong sumunod na nangyari? Isang umaga sa katapusan ng Hulyo, dumating sa bahay ko ang aking ina, ang kapatid kong lalaki, at 3 sa pinsan kong lalaki. Sinabi nila sa akin, "Kasal ka na ngayon, at ang asawa mo ang ulo ng tahanan, kaya dapat mo siyang sundin. Kung gusto ng asawa mo na magpunta ka sa simbahan kasama siya, dapat kang pumunta." Idinagdag ng isa ko pang pinsan. Nagpropesiya si Jesucristo, nalilitaw ang mga huwad na Kristo sa mga huling araw. Nailihis ka ng isang huwad na Kristo. Sumagot ako. Tunay ngang nagbabala si Jesucristo na kapag natapos ng Diyos ang isang yugto ng gawain, lilitaw ang mga huwad na Kristo na nagpapakita ng mga senyales at kababalaghan para ilihis ang mga tao. Pero, maaari lamang nilang gayahin ang gawaing nagawa na ng Panginoong Hesus at hindi nila kailanman maipapahayag ang katotohanan para linisin at iligtas ang mga tao. Sa mga huling araw, ipinapahayag ng makapangyarihang Diyos ang katotohanan para gawin ang gawain ng paghatol at linisin ang mga tao. Ang Diyos lang ang maaaring magpahayag ng katotohanan. Walang tao ang maaaring gumawa nito. Kung nais mong malaman kung ang pinaniniwalaan ko ay totoo o huwad, inaanyayahan kitang imbestigahan ito kasama ako. Nang marinig ito, labis na nagalit ang asawa ko at sinabi niya, "Ito ang problema. Ang mga bagay na pinag-aaralan niya ay nagiging sanhi para itanggi niya ang lahat ng sinasabi ng pastor. Kahit anong sabihin ko sa kanya, hindi siya nakikinig. Napakatigas ng ulo niya." Pagkatapos, sinabi ng kapatid ko, "Hindi kami nagpunta rito para mag-aral kasama mo. Isa lang ang nais kong itanong sa iyo. Nais ng asawa mong bumalik ka sa simbahan kasama siya. Babalik ka ba o hindi?" Sinagot ko siya. Nakapagpasya na ako. Hindi ko kailanman isusuko ang pag-aaral ko online at hindi ako babalik sa simbahan. Nagpatuloy siya. "Mas pipiliin mong talikuran ka at ang mga anak mo ng asawa mo kaysa tumigil sa pagdalo sa mga pagtitipon online? Tama ba iyon?" Sumagot ako. Anumang naaayon sa kalooban ng Diyos ay mangyayari ayon sa kanyang mga kagustuhan. Nang makita nilang hindi ako makikinig sa kanila, labis silang nagalit at sa huli ay umalis na sila. Nagdasal ako sa Diyos. Nagpapasalamat sa Kanya sa pagbibigay sa akin ng lakas para manindigan sa kabila ng mga pambabatikos ng pamilya ko. Bagaman sinubukan ng asawa ko ang lahat ng kanyang naisip para hadlangan ang pananampalataya ko sa Diyos, patuloy akong ginagabayan ng mga salita ng makapangyarihang Diyos. Binibigyan ako ng lakas at ng abilidad na kumilatis. Naunawaan ko rin na walang tunay na pagmamahal sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya. Kung kumikita ako ng pera para suportahan ang pamilya, labis nila akong igagalang. Pero kung maaapektuhan ko ang kanilang mga interes, ipapakita nila ang tunay nilang mga kulay, sisermonan ako, at susubukan pang kontrolin ang pananalig ko. Nakita ko rin ng malinaw na ang diwa ng asawa ko ay sa isang dyablo. Dahil ang mga dyablo lang ang sumusubok na pigilan ang mga tao sa pagsunod sa Diyos.
Pinapatigil sila sa pagbabasa ng mga salita ng Diyos at sa paggawa ng kanilang tungkulin. Tahimik akong nagdasal sa Diyos na protektahan ang puso ko at nangako akong hindi ko kailanman isusuko ang paghahangad ko ng katotohanan. Ang dami mong natutunan mula sa karanasan mo ng pag-uusig mula sa pamilya. Tunay nga, salamat sa Diyos. Amen. Salamat sa Diyos. Amen. Ngayon, bagaman patuloy akong inuusig at pinagbabantaan ng asawa ko, hindi na niya ako napipigilan. Hayagan na akong nakakadalo sa mga pagtitipon sa bahay, nakakapagbahagi ng malakas, at nagagampanan ng normal ang tungkulin ko. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Amen. Amen.